Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na dumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala. At mamaya, ang ating mga sundalong magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakaalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba po ang kwento nito. Individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, bibigay ko naman sa isang magiting nating abogado ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban. Sa ngayon, ang mga magkakasaman to, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba, Attorney Levy Baligod. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saldico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita nyo po, alas 10, tumupad kami sa kanilang imbitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot. Kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay not subjected to such pressures, ganun na rin po ang maaari naming sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panunuhol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4, ay hiningi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no, na ibinahagi nila sa akin. So, pwede po bang magsalita mo na sila? O tuloy lang? Sige. So, 4 o 5 siguro na initial na magsalita lang para hindi po humaba ang ating... Attorney Levy, pakilala mo muna yung bagong 4 na sumama sa grupo. Sige lang. Sige. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps.
ito ay honorably discharged. Ha? Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, tama po si attorney na kagaling po lang namin sa kadarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok pa ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss ESC, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan, unang-una po kay former speaker, dyan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wobina. Then nakasagay po sa akin yung 2 A na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang deliver po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yon. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po sa, nung time na po yon, may meeting po noon si Boss dyan sa may Mario Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob. Then, yung 2 pong sasakyan na parehas elite na white van, mabilisan lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pagde-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia.
dyan po sa, galing po sila ng Dasyang Tower, no? Then kami, andun kami sa may corner, sa Perea Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun, si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi andun pa ko sa unahan, ang una pong lumabait sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po.